So ngayon gusto kong i-review sa inyo ang aking, trade na buy sa Euro JPY. So pag-usapan natin kung paano siya nagiging setup at ano yung plano, ano yung strategy na ginamit, so ano yung approach. So pag-uusapan natin 'yan dito sa video na ito. So sana magustuhan niyo, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell. Updated kayo palagi sa mga video na ina-upload ko. Halos every week nag-upload ako ng video. So, kita-kits doon sa chart. So, ngayon guys, nandito tayo sa chart ng Euro JPY. So, kung makikita nyo, ito yung trade ko no kahapon. So, ito yung trade kahapon. Buy ito. So, nung inanalyze ko yung chart na to, nag-aalinlangan pa ako sa una-una kasi sa una nag-aalinlangan ako kasi counter trend trade ito. So, breakout ito ng counter trend. So, punta tayo sa 4-hour chart. Kung makita niyo yung 4-hour chart, yan, bearish yan. Nakita niyo yan, bearish talaga yan. So, dito nag-shift ang structure ng chart. So, ito yung previous high. So, na-broke niya itong low na yan. So, nag-create siya ng new low, lower high. Nag-create siya ng new lower low. At saka bagong lower high. At saka bagong lower low. So, dito mismo sa lower low na ito, naisipan ko parang humihina yung momentum. Baka may reversal. So, bumaba ako ng H1. So, pagkababa ako ng H1, ito yung nakita ko sa H1. Kasi Monday ito open eh. Nung Monday, nung linggo pa lang, inanalyze ko na to, ito yung nakita ko. Ito yung nakita ko. Yan, dyan nag-close sa market. So, nung tiningnan ko ng mabuti, dito nag-consolidate yung price. Kasi in-anticipate ko na may pullback dito sa higher time frame. So, dyan nag-consolidate ang price. Tapos, na-break niya yung consolidation, tapos nag-retest, and then nag-break again yung consolidation. Sabi ko, abangan ko nga to sa pullback. So, nung nag-pullback, wala ako, nasa trabaho. Tapos, nung umuwi ako na nag-lunch break, nakita ko itong trend line. So, sabi ko, maganda to. Sabi ko, talagang confirm na nag-bounce yung price. Sabi ko, okay to, makabili nga sa breakout. So, binili ko yung breakout. So, ang risk ko dyan is $50 na aking FTMO funded account. So, 2R yan, punta dyan sa ibabaw. So, nagiging $100. So, more than 5,000 din yun. So, more than 5,000 din yun sa piso. So, at least, nabawas-bawasan yung drawdown ko. At saka may isa pa akong trade na talo dito sa bago mag-inauguration si Trump. So, maganda din tong trade na to. Kaso, talagang ganun. Hindi perfect yung pag-analyze natin. At saka kahit anong galing mo mag-analyze, ang market talaga magdikta kung saan siya pupunta. So, ito maganda din tong USD-CHF. So, makita nyo dito, higher low, higher high, higher low. So, nagbabadya na siyang bumalik pataas nung time na yan. Kasi na-break niya yung consolidation. Tapos nag-hold pa sa dyan ng almost 8 hours. So, sa H1 tayo babalik. Yan.
maganda sa H1, maganda. Sabi ko ma-hold yung consolidation dito, na-break, tapos pullback, diyan ako nag-buy. And then nilagay ko yung stop loss ko dito sa swing low, ibaba. Pero nung inauguration ni Trump, talagang wild yung market. Stop out agad. So, okay lang. Kasi hindi naman lahat ng trade natin kailangan panalo eh. Mas maganda sana kung maraming panalo. Pero okay lang. So, ayan yung trade ko na dalawa. Euro JPY na panalo 2R at saka itong USD-CHF talo to ng 1R. So, currently, may trade ako sa Euro JPY. So, hanapin natin. So, currently, ito yung trade ko sa Euro JPY. So, ito yung trade na bago. So, kasi simple lang yung setup na yan eh. Price make a high. Tapos, double tap. Tapos, na-break niya itong swing low na ito. Tapos, retest. So, anticipation na natin yan na bababa yung price. So, yan, ganun lang kasimple. And then, may CHF-JPY din ako na trade. So, ganyan din. Nag-pullback yung price kasi downtrend tayo sa H4. Downtrend pa din yan sa H4. So, nag-pullback yung price. And then, na-break niya lahat ito. Tapos, kung bababa tayo sa minute 30, makita nyo dyan, nag-create pa siya ng swing higher low. And then, failed. So, sa retest, dyan ako nag-entry. Tapos, stop loss ko sa babaw. Sa ibabaw yung stop loss. So, titingnan natin kung mag-play out. O, sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang video. At salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel para updated kayo sa lahat ng mga trades at anong kaganapan ng aking buhay at ang aking trading career at ang aking trading journey. So sana magiging matagumpay tayong lahat at happy trading sa ating lahat, no? Keep in mind guys na patient game ang trading. So hindi natin kailangan magmadali kasi may trabaho naman tayo na pinagkukunan natin ng income. So ang trading is just a fashion na lang natin to na talagang magiging magaling sa kung ano mang craft na pinasok natin. So, hanggang dito na lang ang video at kita-kits sa susunod muli. So, huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe, and share ang video natin.